Mukhang malabo ng malusutan ni Senyor Aguila or ni J. Renz Kilario at iba pang mga opisyal ng SBSI o ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ang mga alegasyon sa kanila, lalong-lalo na yung tungkol sa child marriages na allegedly ginagawa nila sa loob ng kapihan. Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Weekend na uli bukas, pahinga na naman tayo, and I hope magiging mapayapa at tahimik ang inyong weekend. So eto na nga ngayon. Kung matatandaan natin, may 3 menor de edad na humarap dati sa Senado. At ayon nga sa kanila, sapilitan silang pinakasal sa loob ng kapihan sa mga adults. So ang nangyari ngayon, mas pinatotohanan pa ito dahil nagsagawa ng investigation ng DSWD in cooperation with the Department of Justice. At lumalabas nga sa kanilang investigation na may 22 couples sa loob ng kapihan na kung saan ang mga ito ay mga menor de edad na kasalukuyang may kinakasama ng mga adults. 19 couples dito sa 22 couples na ito ang mga menor de edad na babae na kasal sa mga adult males. At meron ding 3 couples na mga menor de edad na mga lalaki na kasal sa mga adult females. Nakakagulat itong mga ganitong pangyayari kasi kung iisipin natin na yung mga ganitong edad nasa halip na nag-aaral at ine-enjoy dapat yung kanilang mga kabataan bago sila mamuhay may asawa, ay sa napakamurang edad ay may kinakasama na at sinasabi nga na ikinasal sila sa loob mismo ng kapihan sa Socorro. Nakapagtataka rin kung bakit pinili ng mga opisyal ng SBSI na ipakasal ang mga menor de edad sa mga mas nakakatandang partners nila. Isa siguro sa dahilan ay para dumami yung mga miyembro nila. Dahil mga bata pa itong ikinakasal nila. So kumbaga, siguradong mga fertile pa ito at makapag-produce pa ng maraming anak. Nang sa gayon, dumami yung mga miyembro nila na hindi na nila kailangan masyado na manghikayat pa ng mga taong tagalabas para sumapi sa kanila. Pero itong mga ganitong sinasabing mga child marriages ay bawal na bawal sa batas natin. Dahil itong mga menor de edad na ito ay hindi papasok sa sinasabing age of consent at age of marriage na inaalaw ng ating batas. Dahil nga mga menor de edad sila. At isa pa, yung mga menor de edad na sa murang edad nila ay nagkakaroon na sila ng pamilya, karamihan sa kanila, hindi pa safe para magbuntis. Kaya kung maalala natin, nung Senate hearing, may kwentong lumabas doon na 2 beses nakuna ng isang menor de edad. Dahil kahit sabihin natin na ang edad for women of childbearing age ay nagsisimula sa 15 years old, hindi pa rin talaga ito ang pinakaligtas na edad para sa mga babae na mabuntis at manganak. So itong pagsasama sa loob ng kapihan ng menor de edad at ng isang adult na tao ay isang form ng child abuse, child exploitation ito, at bawal na bawal ito sa ating batas. At hindi rin kinikilala ng batas natin yung mga ganitong pagsasama. Kumbaga yung kasal nila sa loob ng kapihan ay walang bisa. Dahil hindi nga inaalaw ng batas natin na ang isang menor de edad ay pwede nang magpakasal. Nakakalungkot at nakakagalit marinig itong mga ganitong kwento. At ayon pa sa investigation ng DSWD, karamihan daw dito sa mga menor de edad ay mga malnourished sa loob ng kapihan. Kumbaga, wala silang sapat na nutrisyon sa loob ng kapihan. Pero mukha naman daw masaya itong mga menor de edad. So siguro dahil wala na silang nakitang ibang mundo, dahil doon na sila ipinanganak sa kapihan, doon na rin sila lumaki at doon na rin sila ipinakasal. Para sa kanila, yun na yung normal na mundo nila. Wala na silang alam na iba yung mundo sa labas, na merong silang mga karapatan sa labas ng kapihan, na merong batas na pumuprotekta sa kanila, which I think ito yung na-deprive sa kanila sa loob ng kapihan. Pero para sa akin, hindi lang yung mga opisyal ng SBSI ang dapat na kinakasuhan dito. Dapat kasama rin yung mga magulang nitong mga menor de edad na pumayag silang ikasal yung mga anak nila sa mga adults. Dahil itong mga magulang na ito, I'm sure, galing ito sa labas at alam nila kung ano yung kaibahan ng namumuhay ka sa labas ng kapihan. So hindi nila pwedeng sabihin na wala na silang alam na ibang mundo kung hindi yung kapihan lang. And this means alam nila na may batas sa labas ng kapihan na siyang dapat sinusunod ng bawat mamamayan at hindi yung batas ng kapihan. Dapat maisama rin sila sa mga kakasuhan dahil sa kanilang pagbulag-bulagan at pagsunod-sunuran sa mga leaders ng SBSI. Ipinagkanulo nila yung mga anak nila at tinanggalan nila ng karapatan yung mga anak nila na mamuhay ng normal, na makapag-aral at makapagbuo ng sariling pamilya.
At dahil sa ginawa nila ito sa kanilang mga anak na menor de edad, na pinayagan nilang mapakasal, na pinayagan nilang magsama sa mga adults para bumuo ng pamilya, dapat din sigurong tanggalan sila ng parental authority dito sa mga anak nila. Ang ibig sabihin kasi ng parental authority ay yung karapatan ng mga magulang para sa kustodiya ng kanilang mga anak. Yung karapatan ng mga magulang na magpaaral, buhayin at alagaan ang kanilang mga anak. Pero sa ginawa nilang ito, na talagang nakapanlulumo, dapat siguro bawian sila ng mga karapatang ito. Dahil hindi sila karapat-dapat na maging magulang nitong mga menor de edad na hinayaan nilang makasal sa mga murang edad nila. Kaya itong si Senyor Aguila at yung mga kasamahan niya mga opisyal dito sa kultong SBSI dapat talagang managot. At mahihirapan na rin sila na itanggi pa itong mga alegasyon laban sa kanila. Dahil may mga testigo at may mga patunay na nangyari nga talaga yung child marriages sa loob ng kapihan. Hindi lang ito basta-bastang child exploitation. Mako-consider din ito na panggagahasa sa mga menor de edad. At mas matindi pa yung ibang alegasyon kay Senyor Aguila na kung saan sinasabi nga na nakikipagtalik din itong si Senyor Aguila sa mga menor de edad. Grabe yung mga nangyayari sa loob ng kapihan, ano? Parang mga na-hypnotize yung mga miyembro. Na ultimo mga magulang. Parang bukal sa loob nila. Naialay nila yung mga anak nila bilang pagsunod sa mga leaders nila dun sa loob ng kapihan. Nakakagimbal. Kaya mabuti na lang din talaga na nabisto itong kalakaran sa loob ng SBSI. Kung hindi, mas marami pang mga kabataan at menor de edad ang masisira ang mga buhay dahil lamang sa kanilang maling paniniwala. At dito rin natin makikita na kung sino pa yung mas nakakatanda. Sila pa yung nauuto. Hindi natin masisisi yung mga menor de edad na sundin yung mga magulang nila. Dahil bilang mga anak, kadalasan ito yung tinatanim sa isipan ng mga bata na sundin nila yung mga magulang nila. At sino ba naman sila para suwayin ang kagustuhan ng mga magulang nila, lalong-lalo na doon sa loob ng kapihan, kung alam nila na wala silang mapupuntahan kung susuwayin nila ang mga utos nito. Sa ngayon, kahit nakadetain na si Senyor Aguila at kasama yung tatlong opisyal ng SBSI, wala pang kasong na isasampa laban sa kanila. Ang pinakahuling nangyari ay dapat na magkaroon na ito ng preliminary investigation sa Department of Justice. Pero hindi ito natuloy dahil ang nangyari nung araw na yon ay nagiging clarificatory hearing instead of preliminary hearing. Dahil marami pa raw issue na dapat na i-clarify bago simula ng preliminary investigation. So I hope mabilis-bilisan na ito para mapanagot na itong mga sirang ulong leader ng SBSI. At para na rin tuluyang mapasara yung kapihan at mabigyan ng hustisya itong mga exploited minors.